Broadcasting Region 1. Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Alas 6:54. Hali sa BBS News Center Naga. Uyan na ang mga nagbabaga. Presko. Mga baretang sigurado. Ini ang BBS Primetime News. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indugubos. Ako po si Junal Cuba. Sa headlines kita ka na sa tuyang mga barata sa lalo o sa lado lokal. Sa headlines ka na mga barata munyanda sa lado lokal. Mga programa kanda kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, KBP Camarines-Sur Chapter sa pamamayon ni Chairman Bibot Calleja, latag na. Babang pamayukan na mga barata sa lado lokal. Salud ka na mga broadcaster sa probinsya kan Camarines-Sur, tatawanin atensyon sa bagong programa kanda kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, Camarines-Sur Chapter sa pamamayon ni Chairman Bibot Calleja. Sa iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. Mga estudyante na dahil naglaoga sa klase kanda sudma konsideradong palta o absent. Sarong persona pinagasaksak duman sa banwaan kanda sangay Camarines-Sur irido. Iba pa nga pamayukan na mga barata sa lado lokal. PNP sa laog kan na probinsya kan na Camarines-Sur, enterong sibut puon ngunya na aldaw sa Godsaaga sa pagbisita kan na Chief PNP digdi sa probinsya kan na Camarines-Sur. Yan ang mga headlines kan mga barata. Ana mga detalyes at yan pagkatapos po nin pagirmdo. Maging food security ambassador, magtanim ng climate-resistant crops pwede kahit sa inyong bakuran lang. Ang mga lata, bote, at sirang gulong ay pwede ring taniman. Maaaring itanim ang mga buto ng gulay na ginamit sa pagluto tulad ng kalabasa, ampalaya, kamatis, at iba pa. Kailangan lamang itong patuyuin mula alas 7 hanggang alas 9 ng umaga sa loob ng 5 araw. Ang DA Bicol High Value Crops Development Program ay namamahagi ng iba't ibang vegetable seed. Mga tugang liwata, marhay na aga po sa Indugubos. Sa detalyes kita kan sa tuyang mga barata sa lado lokal. Ana mga absent sa pagbarilikan kan klase day konsideradong excuse sigunyan sa administrasyon kan Camarines-Sur National High School. Kasudma kaya inirodus sa balik eskwela na ang mga estudyante kan na pampublikong eskwelahan arog kan Camarines-Sur National High School sa siyudad Canaga pagkatapos man kan halawig na Christmas break. Sigun ki Dr. Sulpicio Alpares III, ang principal kan Camarines-Sur National High School, ang mga estudyante na dai naglaog kasudma sa klase daiman pigko konsiderang excuse sa saindang mga klase kaya sinda absent o palta susugman subuot ini sa kasuguan kanda Departamento kan Edukasyon na nabalik na sa normal ang klase kan mga pampublikong mga eskwelahan kan sudma. Dagdag pa ni Alpares the third na nagahabol man ngunyan ang mga estudyante sa klase, ninuli kan mga nagtalikod na mga kalamidad na nakaapektar sa saindang pag-eskwela. Iba pa niya itong detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata pa kitang unyada
sa lado lokal. Sa katakod na bareta, ipinagapayag man ngunyan kanda Departamento kana Edukasyon sa parte mismo kanda Bicol Region na regular na ang klase na ipinapasunod kan Department of Education. May maglaog man na mga estudyante kasudma umayo kasudma pitsado sa barali ka na ang klase alagad nanotaran na kada klase na dainangani nakakabangaan attendance sa late pa ang iba sa paglaog sa saindang mga klase. Mala taigwangani nin mga seksyon na nagabus absent ang mga estudyante. Piglinaw kan Departamento kan Edukasyon sa Kabikulan sa pamamayo ni Dr. Gilbert Sadsad na kinakaipuan na sunodon ang academic calendar kung kaya ipinagpasunod ang regular na eskwela may estudyante man umayo ni naglaog. Ini bilang pambawi naman sa mga manlaylay ng mga class suspension uli sa grabing raot nin panahon. Direktaman na ipinagpayag kan opisyal na dai konsideradong excuse si mga absent na mga aki kasudma. Kasudma ang mga public school district supervisor sa manlaylay ng mga banwaan sa laog kan Kamaridisura naghagad nin report sa manlaylay ng mga percentage kan attendance dangan real time puto na nagpapadagos ang pagtukdo ang naging eksena kasudma garo na sa na lecture session kung sain ang sarong subject teachers nagkondukta nin lesson daingani naglampas nin 10. Ipigsugo man kan Division of Kamaridisura sa mga school heads na ipaintindi sa mga aki dangan na magurang na importante ang pag-eskwela asin ikumpleto ang numero kan school days ngani na dai subuot masayang ang panahon orog na ta pinag-implementar ang bagong matatag na kurikulum. Iyan basado yan sa pahayag kan Departamento kan Edukasyon sa Kabikulan. Sa iba nga detalyes kan mga pareta sa lado lokal, budget sa pagbakal nin heavy equipment burugtak sa pundukan na CDRRMO sa Laog Naga. Ipinagpahig ni Erning L. Camil kan Local Disaster Risk Reduction and Management Office LDRRMO kana Naga na igwan ni naabuton sa 93.9 million pesos na pundo para sa taon na 2025 kan sa indang opisina. Ang 30% digdi maluwas na quick response fund o nagkakantidad na 28.1 million pesos asin ang kadagdagan na 38.6 million pesos bilang mitigation. Susug ki El Camil, totoo mananggad na ang ibang ibabakal na mga heavy equipment kan LGU Naga para sa manlain-lain ng mga departamentos pigkukuanada sa LDRRM fund. Arog na sana kana garbage collection truck asin man na dredging equipments. Ang desisyon na ini base man sa rekomendasyon kana sanggunian panglunsod kan Naga durante kana budget hearing kana huring quarter kana 2024. Enot na ipinagpahayag kana sarong konsyal asin kana appropriation kan sanggunian na panglunsod kanaga na totoo na ang allocation para sa pambakal nin heavy equipment ibinugtak under LDRRM fund. Alagad sa payag man ni El Camil dapat dakuta na kung ang request na dump truck duman sa budget kan SWMO asin kung request para sa dredging equipment kuta na duman dapat sa budget kan na sentro. Sangunyan ipagkakanigo kan opisina ni El Camil ang budget na nakalatag sa saindang opisina ngunya na taon 2025 asin masiguro nagabus na pangangaipo para sa disaster resilience sa indang magibo ninulitan natuyawan ang Naga na mabagal na maray maghiro sa parte kan na pagrespondi kan mga ati o mga dalnak na pinagwalat kan baha ninuli tamaluya ang management kan administrasyon ni Nelson Ligacion. Sa iba pa nga detalyes kanda sa tuya pa nga mga barata kita ngunyanda sa lado lokal. Early implementation kan ganbanda sa pabuto na eleksyon pigpi prepararan na kan Naga City Police Office. Boyet Padere sa detalye.
nag-TV parar nangunya Naga City Police Office para sa amay na pagpasunod kan Ganban kan Commission on Election. Muna nasibutan kabos para sa paabuto na 2025 midterm election. Ini ang siguro ni Police Staff Sergeant Roberto Aguilion kan NCPO katakod kan mangyayaring eleksyon. Sinabi ni Aguilion na mayo paman silang naresibing direktiba hali sa Police sa Regional Office 5 dapat igihuli sa maghahali ang kasuguan sa Comelec. Sinabi pa kan opisyal, bintahian amay na ipasunod sinambit ng kasuguan para maagapan tulos nila anuman na armadong grupo, private armed groups kan mga kandidato kung igwaman asin ang mapurbar na magparibok sa eleksyon. Para sa BBS News, Boyet Paderes. BBS Basta Bareta Sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, dakol na mga bagong mga programa ang itutulod ngunyan kan kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas Camarines Chapter sa panginginot ni KBP Chairman Bibot Callia, ang station manager kan 91.9 BBS FM Naga. Saro na dyan, iyo na dapat kaibahan na sa mga programa kan KBP, iyo ang mga radio and TV technician ninuli man taan na mga ini imbwelto man sa broadcast sa media kung kaidto dahil natatawanin dakulang atensyon ang mga technician sa radyo asin telebisyon sa liderato ni Chairman Bibot Calleja sinda kaibana na sa mga programa kan KBP. Digdi sa laog kan probinsya kan Camarines Sur, inihuli tanay hilinga ni Calleja ang importanteng papel na ginagampanan kan mga technician sa broadcast kaya dapat subot ang mga ini matawan manin importansya kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Camarines Sur Chapter. Uyan parte kan mga pahayag ni KBP Chairman Camarines Sur Chapter Station Manager Bibot Calleja kanda 91.9 BBS FM Naga. Ito yan dahil gusto kong ipamati sa kada istasyon na bakulang kayo mga commentaries, mga reporters, ang imbulto sa pagdaraning public service through ining sa media, kundi kaibanan ta ang technical people. Sabi ko nga ni kaya masiguran nung urag ta ang magplati ka kung mayo man technical department. Di ka man madadangog. Mayo. Kaya sabi ko kung dahil ta sinasabi na pabayaan o pinabayaan. Pero kung napabayaan sa tuwing ibabalik. Parang mamati man kan mga technical people na sina parte and kabali sa tuyang organisasyon industry. Mayo masain. Halakan pirmi lang. On. Daya nang off. Ay baga. And lalo na pag-abot sa healthcare program. Kaya dapat sabi nga ni dating manager Oli Baga Pado, nakulat talagang responsibilidad pero naniniwala sila, nagtutubod sila na kayang-kaya kan sa tuyang mga opisyalis mo niyan na ma-realize. Hopefully, pero sige, sa tabang kang pag-iriba, hopefully ma-realize yan. Pero ngunyan, primero yung pigahanap, si KBP Chairman Tangarig may lalawgon. Bibot Calleja kanda KBP Camarines Sur. Sa iba pa nga detalyes ka na sa tuya pa nga mga barata sa lado lokal. Antis pa man na naging chairman kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas KBP sa Camarines Sur, si KBP Chairman Bibot Calleja na ginaman na presidente kanda PAPI o ang pinagapod na Publisher Association, grupo nin mga periodista sa Pilipinas asin banda sa Bicol Region kung sa insaro siya sa mga publisher o may sadirinin periodiko sa laog kan Naga asin Bicol Region. Uya pa si KBP Chairman Bibot Calleja. Papi yan. Ako dati ko naging presidente kan Publishers Association. So, medyo dahil lang kami sunwerte because at the time na nagpurong kami, pig-abolish na tong publications. So, the last time, kami itong what really happened on provincial newspapering. Then na to na-imok na because we lost everything. Araman sa nakadya na pag nag-loss ka ng newspaper, kadto,
kulang ang mga 40,000. Suba kaya yaon ang social media nadaog na kita. Sa Kung mayo 50 kang or 40. kung mayo kang imo, kung may pambayad ka, will print. Di- Pero kung mautang ka, will not print. Si KBP Chairman Bibot Calleja kana probinsya nin Camarines Sur. Ta iba pa nga detalyes kan mga barata sa lado lokal. PLGU kan Camarines Sur uwa asin piso nagkondukta ni na OFW Family Day sa Fuerte Sports Complex sa Banwaan kan Pili Camarines Sur. Darrell Banyas sa detalye. Sa temang nagkakaisang pamilyang OFWs para sa bagong Pilipinas, ang OWA o ang Overseas Workers Welfare Administration, katuwang ang gobyerno provincial kan Camarines Sur, sa paadini kan Camarines Sur Peso nagkondusir kan OFW Family Day antes nagtapos ang taon 2024 na ginibo dyan sa Fuerte Camarines Sur Sports Complex sa Cadlan Pili. Ang okasyon ay natinggalan kan sobrang 600 na mga OFWs, mga returnees, kaibahanan sa indang mga pamilya, kung saan ang tauna na aktibidad asin pagtiripon, sarong paagi ng pag-rekonosir, asin pagtaon ng tribute sa mga sakripisyo asin kontribusyon kan mga modern day heroes. Napisar kan mga angat sa buhay na sa indang inaatubang kan taon 2024, alaga diyawanan sa indang presensya sa sinambit ng aktibidad, nangarig na iselebrar asin magbangon giraray para sa pamilya siringman para sa ekonomiya kan sa tuyang nasyon. Kasabay kan okasyon, pig-organisar man ang sarong trade fair kung sa indakul na mga kumpanya na nag-showcase kan sa indang produkto asin man serbisyo para sa mga OFWs asin sa indang pamilya. Kay Baligdian International Marketing Group, ang BDO Network Bank, Siringman and LCC Department Store, asin kadakol pang iba. Dahil man nagpabaya ang gobyerno provincial sa pamamayo ni Governor Luigi Villafuerte na inulitaan mga nag-atindir nakapag-approbate sarman kan libreng medical services sa paagikan dental clinic on wheels ay clinic on wheels siringman ang women's wellness atin ang laboratory diagnostic van siringman gabusinda nagresibi ni Noche Buena package atin regalo para sa mga kaakian. Dagdag na bareta sa lado lokal, Darrell Banyas, Basta Bareta sigurado. BBS Basta Bareta sigurado. Babang detalyes kan mga barata sa lado lokal saro sa mga tatawanin dakulang atensyon ni Chairman Bibot Calleja kan KBP Camarines Sur Chapter pati naman kan sa iyang mga pagiribang mga opisyal sa KBP. Iyon na matawan doon ang mga accreditation kan mga taga-miyembros kan na media sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas orog na itong mga parasuna sa indang mga orog na itong daipapasado sa KBP alagad nagbo-broadcast tanganing sinda ma-accredited man kabali man dyan itong mga marinyo kan sa indang mga lisensya o ID na day natauanin dakulang atensyon kan mga nainot na mga opisyal. Sigun ki Chairman na Bibot Calleja tanganing mas lalong maging halangkaw an moral asin respeto sa mga broadcaster kinakaipuan lang na ang gabus na mga broadcaster accredited kan KBP asin iguanin lisensya. Oya si Chairman Bibot Calleja kan KBP Camarines Sur Council. Siguro ngunya na taon dapat isaayos ta ini mga accreditations kan lambang saro and saro pa kaya diyan. Siyempre, kung itatao ta sa sa liderato, may mga bayadan silang dapat bayad. Yuan, okay. Tato man na to, karoon mga 600 pesos, So, sa tuya natatawan ng importansya na rin maipadagos na itong mga accreditations. Masupog kung sige tang ngala-ngala, tapos tayo kita accredited. Araw yan katong sarong station kanto na inimbestigar kan kongreso na dayaman niya ni sinda miyembro nahabong ani inda magmiyembro sa KB po nya paano na pala si sa emong accreditation say ka mapa-accredit di mag-vlogger ka na lang takon day ka masunod sa patakaran you have no right to be a member of kan KBP tayo ng umbrella organization Partiyan kan mga pahayag ni Chairman Bibot Calleja kan KBP Camarines Sur Chapter.
Apwera kan accreditation kan mga broadcast as in announcers, commentator, patin reporters sa primerong pagkakataon sa broadcast media as in sa istorya kan KBP sa laog kan na Pilipinas as in Camarines Sur. Tatawanin atensyon kan mga opisyalis kan KBP Camarines Sur sa pamamayo ni Chairman Bibot Calleja an salud kan gabus na mga broadcaster o an health program inininhuli ta digdi subuot nahihiling kana nasambit ng opisyal asin Chairman Bibot Calleja na mayoriya kan mga broadcaster problemado sa kwarta kun an mga ini nagkakaigwanin helang urog na an pagpapaospital. Huli ta digdi mayoriya kan mga broadcast media anti Usman asin kulang sa lado kan pinansyal. Uli kaya na plano ni Chairman Calleja na magkaigwa ni Memorandum of Understanding umuwa sa party kan na hospital na inkaso mga ipo ang sarong broadcaster inpatient ini aakuon kan hospital para man bulungon ang sarong taga-radyo o taga-telebisyon na may mati sa iyang salud. Nangapudan man si Chairman Calleja sa mga politiko na tabangan man ang mga taga-media bako lang sa panahon kundi sa panahon kan eleksyon kundi sa saindang mga health problem o health program. Igwa naman ni na private individual na nangako na matabang kay Chairman Bibot Calleja para man sa mga programa kanda mga broadcaster sa liderato kana KBP na si Chairman Bibot Calleja digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur o yan parte kan mga pahayag pa ni KBP Chairman Bibot Calleja kan Camarines Sur. Igwa kitang mga ito mga dokumento halo isa nasyonal. Ito fill upan ito with confidentiality. After them, i-recommenda na yan issuance of their corresponding KBP ID upon payment kantong required nindang fees. Siguro malat-ala na ngunya na taon dapat matapos din, no? Especially sa tuwing station dapat maisaayos. So, man. Tama yan ako tanahiling ko kung gurano ka importansya ang healthcare program. Kung ano tayo pagkakataon na matabangan tayo ni mga nangangaipon ng healthcare services. Kasi ining PhilHealth is not sufficient enough para makover ini yung mga pangangaipukan sa ito yung mga pag-iriba. So, kung kayo magkaurulay, kung ma-restored garare ang ospital dahil inamot ng bagamay yung ekipahe, and dahil ata na renew. So, insurance para mabayadan kung ano man na damages na makapuong girara yung ospital. Pero ngunyan, nagpupuo ng infirmary. Gusto ko magkaigwa ng MOA na in the event, nangangayipon sa tuyang mga pag-iriba as an inpatients, dumana muna sa ospital. Alagad kung talaga dahil makakaya, mahanap kita po ng sarong hospital na pwede kitang ma-accommodate. Parang may dudumanan ang sa tuyang mga pag-iriba. Halimbawa, magpong kita sa outpatient department. Tayo ni pong proyekto yung ini, bakong suba-suba. Ang pagpabulong, pag nangaranan ng ospital, it will entail a big amount. Kaya ko ini-invite ko po itong mga siging kururaw sa tribuna, gusto mag-serve as a public servant, tabangan po nindo ang KBP na matauan ng asistensya man. Bakulan tong pag-election lang. Although, may mga amigo kita na yaon ang willingness to help. Na sabi nila, pag ika-bebot, yaong kami parang tabangan ang sa imong pag-iriba. So, nakakatabang puso po yan. And sa tuwing linalauman iyan. Si KBP Chairman Bibot Calleja kana Camarines Sur Chapter. Sa iba pang detalyes kanda sa tuya pang mga barata sa lado lokal. Pagsabat kan bagong taon sa Banwaaning Kabusaw, naging maugma. Sigun ki Kapitan Hoven, Mike Gravito sa detalye.
Ipinagapahayag ni Police Captain Albert Hoben ang OIC Chief of Police kana badwaan ni Kabusaw Camarines Sur na generalmente naging maugma asina matrangkilo ang naging pagsabat kana baagong nga taon sa naunang bita nga banwaan. May subot sa inda ning na-report na mga nagapaputok kada sa indang mga badil asin mayo man nin mga naging biktima kang stray bullets o ang ligaw na bala. Apera lang subot kan mga nakumpiskar ninda ng mga boga. Mayo naman ni na matindi pa na nai-record na kaso ang kwerpo de polisiya kan badwaan in Kabusaw sa panahon kan Yuletide season maging sa pagsabat kada bagong taon. Ana pulis, ang mga pulis diyan sa badwaan kan Kabusaw daw na nga ni si Butman sa indag pag-duty ang nagkaigwaman subuot din pagkakataon tangani nga magkaururugma sa pagsabat kan bagong taon. Ang police visibility o police presence ang naginigibo subuot kan mga kabuhan kan Kabusaw Municipal Police Station tanganig masyarto ang seguridad asin tranquilidad kan banuan nin Kabusaw. Para sa serbisyo publiko si Mike Gravito, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Sa iba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, dai pa man nagpupuon ang pagtukaw ni Chairman Bibot Calleja bilang pamayukan KBP sa Laogan Camarines Sur. Iguana Tulos nagtao ninda asigurasyon na matabang sa iya bilang suporta sa iyang liderato bilang chairman kan KBP sa Laogan na probinsya kan Camarines Sur. Asin na sabi na digdi iya atod ang Dr. on Wheels. Iyan tangani man na magtaunin tabang sa mga miyembros kan KBP sa broadcast man o sa telebisyon. Kabali na ang mga benepisyaryong pamilya kan mga broadcaster na iiba ang mga programa ngunyan kan KBP sa Camarines Sur. Uli man kan mga plano na itinutulod kan administrasyon kan KBP sa panginginot ni Chairman Bibot Calleja. Ulit tabako sana anda tututukan iyo an sports festival asin na digdi nakapokus sa gabus kabali na ang pagtao nintabang sa salud kan mga broadcaster sa Laogan Camarines Sur. Uya pa ang parte kan mga pahayag ni Chairman Bibot Calleja. Iguana nga ni nag-offer sa tuya na itong Dr. on Wheels na madigdisin na makataoning kadikit na tabang sa satuyang pagiriba. And sa lambang saro na sa indang target beneficiary. Sabi ko nga kaya halos pirmi ng sports fest ang activity. Okay yan. Yaong kita dyan, pero siguro tawan mo ng priority na ining tulong or apat na importanteng bagay na mapunan ta. Parti pa yan kan mga pahayag ni Chairman Bibot Calleja kan KBP Camarines Sur. Plano niyan kan KBP Camarines Sur na ang kada saro sa mga miyembros kan KBP matawanin insurance itong mga local broadcaster sa Camarines Sur para kung may mangyari man sa inda sa paghanap nin mga bareta. Igwa and grupo kan mga broadcaster na makuko ang insurance. Ang mga broadcaster sa Camarines Sur mayo nin insurance maski sa indang kumpanyang pigtatrabawan sa pagiman kan programa kan KBP Camarines Sur chapter sa pamamayo ni Chairman Bibot Calleja. Hihilingon asin hihingwahon ninda na magkaigwanin mga insurance ang mga broadcaster para kung maaksidente ang mga ni igwaman sinda nin makukua sa insurance. Uya si Chairman Bibot Calleja. May pigiling kung ang premiums kaya kasi ababa mala ang kundi ang KBP kaya, ikong insurance. Dahil kita kabali. Kaya saruya na dapat matawan taning, at least matawan ning coverage ang lambang kada saro. Igiling ko pati, kadakli, ang technical, ang mga reporters, puros ang gamit motor. Ang disgrasya kaya, iparayo ng Diyos. Very prone niya sa accident. Arti pa yan kan mga pahayagasin programa kan kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas sa pamamayo ni Chairman Bibot Calleja kan Camarines Sur.
Kaiba pang detalyes kan mga bareta sa lado lokal, Chief PNP bisita sa aga sa probinsya kan Camarines Sur, Bus Oka Isbinda sa detalye. Nakatalaan ng mga bisita sa aga na Chief PNP sa probinsya ni Camarines Sur na kung saan ini naka-schedule ko ta nangunya na aldaw ni huli sa igwanin na mga kasiriputan sa Metro Manila. Ini ang pinag-adjust sa aga sa itinerary. Alas 11 ni na pagkaga magkakaigwanin blessing kan bagong chapel sa laog mismo kan Camarines Sur PNP Provincial Command na kung saan siya ang guest speaker. Alas 11:40 ni na pagkaga, magkakaigwanin na pangurutuhan sa loob mismo kang kampo. Alas 12 ni na pagkauto, ini ang mabiyahe pasiringong dyan sa Banwaanin, Lupi, Camarines Sur. Alauna imidyanin pagkaga, makmurtesi call ki Father Basco kan Sagrada Familia Parish Church dyan sa Banwaanin, Lupi, Camarines Sur. Mga bandang alas 2 ni na pagkahapon, iyo ang PNP personnel pads sa Kalaban Andaya Highway na inot ng ipinagtaltakan PNP chief na magabantay sa traffic dyan sa Kalaban Andaya Highway asin liwat na nabibisitahon ang lugar na nagkaigwanin landslide na nagkausanin halawigon nagrobot ng traffic kan mga nakaaging aldaw kasagsagan kan kapasko nagkausanin agrobot ng traffic asin pagkabala kan minaluwas laoga sa probinsya ni Camarines Sur asin na mga bana alas 3 nin pagkahapon inan matulak na pasiring duman sa Metro Manila anasampitan ang pagbisita katakod kan siguro kan Chief PNP na samaray ng kamugtakan ang trapiko sa Kalabaan kan Antaya Highway. Dagdag na bareta sa lado lokal, Oscar Esmenda, Basta Bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado. Wapang detalyes kan mga bareta sa lado lokal ang pag-iwal kan da mag-live-in partner ay iyon dailan kan na pananaksakan sa rong security guard sa iyang kalib-in dyan sa barangay kan da Balatas digdi sa laog kan naga kan pitsa 1 kan bulan kan Enero 2025 mismo sa atubangan kan da Barangay Hall, pinagasaksak si Edita kan sa iyang live-in partner na si Eric Candira na sarong security guard. Iyan bunga naman kan iriwal kan magagum o yan party kan mga pahayag ni Barangay Captain na Dihita kan Balatas, Naga City. Yun po, yung nga po kaming kasugma, medyo turog-turog pa kita, pero may nag-upload pong citizen, concerned citizen, kasi kaibahan po sa konseyo, alagat po. Diretso po tulos kita nagduman sa pinangyarihan po kaniyong nag-iwal na mag-algom. Inibigaro live-in partner pamalang po niyo. Iba pa ang apelyido kang sayang mga aki. Ini po, ini yung si Edita. So, yun po, ini po, nagpuon po niyo sa iwal-iwal ka mag-agom. Sa ini po, may tulong aki, tulong lalaki ang matuwa, duwang babae, ang duwang babae, medyo saradik pa po si duwang babae. Alagad yun na nga po sinangyari po kasuugma, diretso po kita nagduman. At ini po si Edita, iba po nintindahan sa tubang Macmayan Elementary School. May sari-sari siya po. Dumaan yung po ang hinanap buhay po kaniyo. Hindi po sa iyang kalib-in partner, pero po ano yung security guard sa rong agency po sa Ciudad ng Naga po. Yun na nga niyan dahil sa iwal-iwal, nagkaiguan ng dahil pagkaintindihan, yun na nag-abot sa Kurulugan. Sa inyong babae po, may 8 tama po sa patitayang hawa. 8 po, tamis mo pong kasugma. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Dihita kan Balatas, Naga City. Biglinaw man ni Kapitan Dihita na bago pa man nangyari ang insidente ang suspect na si Eric Candira kan Negros asin live-in partner ni Edita guana ninday pagkakairintindihan asin permisubot nag-iiwal asin kunminsan nagre-responde ang mga tanod si Candira ang suspect sigun kay Kapitan Dihita na ko aniyang impormasyon naggagamit subot nin illegal na droga burat inikan mangyari ang insidente asin ibaan parong sa pag-una ninda ini nakagamit pa nin droga. Uya si Barangay Kapitan Dihita kan Balatas. Po, dati po pigre-respondihan na po ni kang sa tuyang mga tanod po pag-iwal ining duwa dahil po manunungod nga ni po siguro may mga previous na po nilang pag-iwal po sa Manila. Kali po pa in Manila. Aling Manila, nagigilang po sa Naga para po
hindi magpungyari kan sa indang kayan pamilya ta medyo sa Manila gar po nagkakaiguan na po ng hindi pagkakaintindihan. Kaya kaya po kan lalaki po taga Negros po iniyo ining si Eric Candera Eric Candera taga Negros po iniyo base po sa pang-agom ini po dati man da pong nagkukuyan nagkagamit ining lalaki taga Negros po iniyo yan tapos po itong time tong iwal po sinda base po sa istorya po tapos sa nakainom and then iba ang parong kaya ito baka nakainom and then baka nakakwent pa, nakatake pa kaya ang Artiyan kan mga paayag pa ni Kapitan Dihita kan Balatas, dagdag pa ni Barangay Dihita na posibleng planado na subuot kan suspek na si Eric Candera na mag-suicide asin idamay naman an sa iyang live-in partner. Ninulita ba gupaman kan insidente, ini nagsurat sa iyang mga aki asin nagwalat pa ning kwarta na itinao sa gwardya asin nakiulay na dapat makaabot ini sa partibismo kana sa iyang mga aki. Saka na duman pinagkuha kani anda gamit na badil kan gwardya na sarong 9mm caliber saka nagbadil o nag-suicide na iyuman ana ikinagadan kani. An sobrang selos sa partibismo kana sa iyang live-in partner, iyo mismo ang nagdara kung taano tanasaksak kani ana sa iyang kalibin asin sa kaman nagbadil sa sadiri. Uyapan parte kan mga pahayag ni Barangay Kapitan na Dihita kana Balatas, Naga City. siguro talagang planado na kang lalaki na idamay ang sayang agum ta niyo sa mga aki nagsurat nagtugon po duman sa sayang karilibong gwardiya na kung ano man nga itaw mo ngayon yung surat ko ngayon sa mga aki tapos may law po siyang kwarta may law pong kwarta para po sa mga aki siguro talaga plano ng gibong kang agom asin idamay ang sayang kalibing partner na babae ko. Iyo po, base po naman sa mga pinsan po kaning babae, napot-tapot naman po, ang kapitan nagiging chismoso naman. Na ining babae na po, garo nagbe-bleeding ka na po ni Kadinji. Nagbe-bleeding? Oo, garo nagdemensyata or bleeding may problema. O kaya ining lalaki, ang magsabi ka ngaya kung ika ngaya may karelasyon ngaya, baka kaya nagpakuya, nagparasta, kung babae, sabi man mayo man, base sa babae, muna siyang ginibong araw kaya. Kaya ining lalaki po, gabi ang pagkapot at yung pag-search. Artiyan kan mga pahayag ni Barangay Captain Dihita kan Balatas. Ang atugang yanan katiripunan kan bareta alas 7 sa pangarang kan sa tuyong mga nakaibanan sa pagpaabot ng mga bareta sa Engineering Department Sir Stephen Pavis, Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po ang sendong para bareta si Junel Cuba. Mabalos kan sa pong pagantabay, mapasatuya pulugunan biyaya patin bindisyon kan mahal na Diyos. Basta bareta, sigurado. BBS Basta Bareta, sigurado.